Good morning guys! Welcome back to my daily vlog. And for today's video, hindi ko alam kung anong for today's video ko. Napaka-random. And just like a normal day, is nag-prepare lang din naman ako ng papasok. Alam nyo ba nung nag-aaral pa ako at senior high school or kahit nung nasa high school pa lang ako, handa lang ko talaga mag-prepare ng mga gamit ko. Usually kasi, paggising ko yung mga gamit ko, ginayak na ng mama ko. Nakagayak na yung damit ko, yung uniform na susuotin ko. Gumigising si mama ng 4 a.m., 5 a.m. para ipagluto kami ng almusal. Para pagising namin, kakain na lang kami. Wala na kaming iintindihin, wala na kaming isipin. Ang isipin na lang namin is kung paano kami pupunta sa bukal para maligo, paano kami makakasingit dun sa maraming pila para, alam mo yun, mauna kami kasi may pasok kami. Yung time na yun talaga sabi ko, wow. Sana pala mas in-enjoy ko siya, in-spoil ko na lang yung moment. Pero tuwing umuwi pa rin naman ako sa province, ganun pa rin naman si mama. Pagising ko, may pagkain pa din naman nakahain. Yun nga lang, magkaiba na kasi hindi na ako napasok. Ngayon, nagtatrabaho na ako. And nung nandito na ako sa Manila, literal, nagigising ako, wala nang pagkain sa hapag ko. Wala nang magluluto sa hapag ko kasi nga, ang layo ko na kay mama. So, I have to stand on my own. So, pagkagising ko, magpe-prepare na agad ako ng mga gagamitin ko, yung mga dadalhin ko. At the same time, magkakape na lang ako, mag-iinit na lang ako ng tubig para makapagkape ako habang ginagaya ko yung mga gamit ko na dadalhin ko sa office, yung damit na susuotin ko. Parang sabi ko, dati lang, napaka-spoiled ko sa parents ko, yung mga gusto ko. Basta mag-inarte lang ako, meron na ngayon, kailangan ko ng paghirapan. So, yun yung lagi sa akin sinasabi dati ni mama na hindi lahat ng gusto nakukuha. Minsan, kailangan din talaga natin paghirapan. And growing up naman, every time na may achievement ako sa buhay, masasabi ko naman na pinaghihirapan ko talaga kasi kung ano yung mga bagay or mga things na English, yung mga nabibigay ng parents ko is alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko talaga siya. Every time na magka-request ako kay mama na gusto ko ng ganito or kaya magsasabi ako kay papa na pa, bilang mo naman ako ng ganito. So ako nasa isip ko kailangan may mapakita ako para masabi na okay, sige, worth it kang bilhan nito kasi nga nakita ko naman nag-improve ka, ganito, ganyan. And yun naman yung pinakita ko sa parents ko na nag-excel ako sa lahat ng bagay para syempre makuha ko yung reward na gusto ko. And ngayon naman na nagtatrabaho ko, ina-apply ko siya sa sarili ko. Sabi ko, ngayon naman na nagtatrabaho ako, reward ko sa sarili ko yung maitreat ko man lang yung sarili ko kahit minsan dun sa mga cravings na gusto ko. Since napagod ako, na-stress ako, ang daming journey na pinagdaanan, kahit minsan man lang may spoil ko yung sarili ko. So, pupunta ako dun sa places na gusto kong kainan, yung like ko lang nadadaanan. Tapos yun, sabi ko, oh no, tikman ko na to. Okay, hindi ko na to pupunta sa susunod kasi natikman ko na. Tapos may mga time pa na sobrang napaproud ako sa sarili ko kasi may mga bagay ako dati na hindi ko mabili. At the same time naman, nabibili naman ng parents ko. Pero tulad nga nasabi ko, kailangan paghirapan ko muna. Ngayon, basta may sahod ako, nabibili ko siya. Pero budget lang din kasi hindi naman ako pwedeng laging si gastos, si ganto, ganyan. Kasi ngayon na mag-isa ako dito sa Manila, ang dami kong kailangan bayadang expenses. Meron akong nirerentahang bahay na kailangan bayaran. Meron akong tubig at kuryente kailangan bayaran. At may pamasahe akong kailangan kong intindihin. So, like ko lang sinasabi ka na go with the flow lang kung ano talaga yung pinaka-purpose mo. Kung ano talaga yung daily routine mo at kung saan ka man dadalhin ng mga kabaliwan mo sa buhay, go lang. Enjoy your life nga, diba? So, ayun naman, ginandahan ko na yung context ng aking next video. So, sana naman, hindi mo na ako i-bash, diba? Basher kita. Number 1 supporter ko si mama, pero basher ko talaga siya. So, ayun. Pero alam nyo, sa akin, okay lang talagang mabash ako kasi ama ko naman siya and may karapatan siya i-bash ako. Like ko nga sinasabi sa kanya na, sige, laitin mo ako, magkamukha tayo. Ibabash mo ako, ibabash din kita, magkamukha tayo, ma. Ito, inabisita ako sa work niya. Lagi lang may mga nagsasabi na, para lang kayo magkapatid, Betty. Sa totoo lang po, hindi, joke lang. Kami magkapatid lang ni mama.
Hindi ko lang talaga sinasabi. Ako yung magandang version niya na mataba, chubby. Pero kami ni mama, magka-height lang din talaga kami. As in, parehas kami pandak. Sabi ko nga sa kanya, ma, sa dami-dami naman ng ipapamana mo sa akin, bakit naman yung height pa? Okay na ako dun sa mukha, maganda si mama. Kaya ang ending, ang ganda din ng kanyang creation. Ang ganda ng creation nila. Kaso nga lang, sa height naman, mukha namang hindi ako pinalad. Ang tangkad nung ate ko, pero ang pandak ko. As in talaga. Tapos pag magkasama kaming tatlo, si mama, si ate, ako, alam mo, pinagkakamalan talaga ako yung mas matanda sa amin lahat. Kasi nga, yung mukha ko, yung mindset ko may pagka-matured na. Mukha lang tong matured. So, bata pa naman ako. Grabe kayo sa akin. Grabe na yung mga nalalait sa amin. Okay lang. Laitin nyo lang kami. Anong karapatan nyo? So, yun lang naman. Wala naman ako ibang ichichika sa inyo dahil lang get ready with me lang din ako sa buong maghapon na journey ko. So, matutulog na lang din ako after ko mag-get ready with me. Unusual, lagi ko lang din naman pinapakita sa inyo kung ano yung mga daily routine ko. So, yun lang. Yun lang naman guys. Thank you for watching. And I hope you like my video. Please support my YouTube channel. Please follow me on YouTube and also here on Facebook. So, yun lang. Thank you. Bye-bye!